May pangako ang bukas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako'y Tao at Hindi Lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Napakalakas naman ng ulan na ito. Wala namang bagyo. Oo nga po, Nay. Kanina pa yan. O siguro kaya hindi makauwi si na Jerome at ang tatay nyo dahil bahana sa mga daraanan nila. Si Itay, kahit naman po walang ulan, hindi naman po umuwi ng maaga yun. Pero si Jerome, bakit kaya wala pa siya? I-text mo kaya ang kapatid mo nang malaman natin ang nangyayari sa kanya para hindi tayo nag-aalala. Huwag ka nang may senyo, Narciso. Malakas ang ulan, oh. Mababasa ka. O mamaya niya magkasakit ka pa. Sa totoo lang, Tomasa, tinatamad talaga akong umuwi. Magsama na kasi tayo para hindi mo na nakikita si Lolita. Ang tagal na natin itinatago sa kanya ating relasyon. Napapagod na ako, ah. Nagsasawa ka na sa akin? Ay, hindi, ah. Hindi ko naman nakakasawa. Ang gusto ko lang, mailantad ko ng akin ka na. Ayoko na magkunwaring kaibigan ni Lolita. Jerome, ilang araw ko nang napapansin, matamlay ka. Parang may malalim kang iniisip. May problema ka ba? Ate Darlene, Ano yun? Sabihin mo. Malay mo, matulungan kita. bakit ganun si Itay? Kahit malalaki na tayo, wala pa rin pagbabago. Si Inay na nga bumubuhay sa ating lahat. Nakukuha pa ni Itay ng mga babae. Ano? May babae na naman si Itay? Paano mo nalaman? Sino yun? Magugulat ka kapag nalaman mo. Sino nga? Si Aling Tomasa, Ha? ang kaibigan ni Inay. Eh, traitor palang matandang yun eh. Ahas? Yan din ang sinabi ko sa sarili ko. Nang makita ko sila nung minsang umuulan. Nakita mo sila? Oo, inabutan ako ng ulan sa labas ng bakuran ni Aling Tomasa. Doon ko sila nakita. Eh, nakakainis naman niyang si Itay. Hindi na naawa kay Inay. Di ko nga alam kung paano ko to sasabihin kay Inay. Sigurado masasaktan siya. Ano? Saan mo naman gagamitin ng pera, Narciso? May babayaran lang ako. Napasubo ako sa matinding inuman eh. Nagkaroon pa ng konting sugal doon sa bahay ng barkada ko. Kaya nagkautang ako. Pahiramin mo na muna ako. Sa makalawa pa ako magkakapera. Ayoko namang bawasan itong pangmatrikula ni Jerome. Ano ba naman, Lolita? Ako unahin mo. Ay, Dahil ayoko mapahiya ako sa mga barkada ko. Kumuha ka na ng pera. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang bukas. Oh,
Maupo ka, Lolita. Salamat, Mariano. Napasyal ka. Ay, may gusto lang kasi akong itanong sa'yo. Itanong, Oo. ano ba yun? Tungkol doon sa nautang ni Narciso sa isang barkada ninyo. Yung nag-inuman kayo kailan lang, nabayaran na ba niya yun? Inuman? Oo. Kailan lang? Lolita, hindi ako nakakasama ni Narciso sa inuman. Ha? Inutusan ako sa Pampanga ng boss ko At 1 week ako doon. Ano? Kasi humingi siya sa akin ng pambaya daw sa utang niya. Binigyan ko siya dahil ayaw daw niyang mapahiya. Nagkasugalan pa nga raw kayo Naku, hindi ko alam ang tungkol doon. May 2 weeks na akong hindi nakakasama ang asawa mo. Ay, Ang totoo nga ayoko nang sumama sa kanya. Hindi ko na kasi gustong mga ginagawa niya. Oh, Mariano, kumusta na? Ilang linggo rin tayong hindi nagkita. Oo nga Sabala kasi ako sa trabaho Kaya ngayong nagkaroon ako ng panahon, inabangan na kita dito sa daan. Sama ka sa amin ng barkada? Inom tayo, ginatumasa. Pasensya na, kailangan kong gawin ang dapat gawin Ang nangyari lang inabangan lang kita. Dahil may gusto kong itanong. Ano yun? Nakausap ko si Lolita. At tinanong niya ako kung nabayaran mo na raw ba yung inutang mo sa isa nating barkada. Kasama niyo raw ako sa pag-inom at pagsusugal nun. Ano sinabi mo? Di yung totoo lang. Hindi ko naman talaga alam ang tungkol doon Pare, kung mag-aalibay ka kay Lolita, huwag mo na magamitin ang pangalan ko. Nagugulat ako Saka naiiya ako. Wala naman talaga akong alam sa mga ginagawa mo. Pasensya na, Mariano. Ang hirap ng ganyan. Kailangan ko lang kasi ng pera. Kaya nagamit ko ang pangalan mo. Natalo kami ni Tomasa sa sugal. Bro, mahirap ang ginagawa mo, pare. Maraming ulit ka nang pinatawad ni Lolita. Ngayon, nang bababae ka uli. At kaibigan pa niya. Baka magalit na siya ng gusto sa'yo. Nay, halina po kayong kumain. Handa na yung hapunan. mauna na kayo, Jerome, Darlene. Mamaya na lang ako. Bakit po ba malungkot kayo? May problema na naman po ba kay Itay? Niloko na naman niya ako. Nangingi siya ng pera sa akin dahil may babayaran daw siyang utang sa mga barkada niya. Pero nalaman ko kay Mariano, hindi naman pala totoo. Sana kasi hindi nyo na binigyan ng pera. Solo na nga niya yung kinikita niya Kayo nagtatrabaho para sa ating lahat. Tapos hinihingan pa kayo? Naawa kasi ako sa kanya, anak. Baka mapahiya siya. Kaso ayun, niloloko lang pala niya ako. Sa susunod, huwag na kayong paloko sa kanya. Dapat nga iniiwan na natin siya. Darlene, Marami na siyang kasalanan sa inyo, inay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, bakit may dala po kayong pagkain? Saan nyo dadalhin yan? nagbayad na yung bumili sa akin ng alahas, Jerome. Kaya nakapagluto ako ng maraming ulam. Naisip ko, dalhan si Tomasa. Nay, bakit nyo naman siya bibigyan? Anak, nakalimutan mo na ba? Kaibigan ko si Tomasa. Pero,
Madalas din niya tayong bigyan ng pagkain. Kaya ngayong marami tayong ulam, siya naman ang gusto kong bigyan. Nay, O, ako na. Ako na lang kung magdadala niyan kay Aling Tomasa, Nay. Ay, sige, Darlene. Mabuti pa nga. Ibili mo tuloy ako ng Pride detergent, ha? Naubos na yung binili ko nung isang araw, eh. Sige ho. sasamahan na kita, Ate Darlene. Oh, Darlene, Jerome, kayo pala. May pinabibigay si inay na ulam sa inyo, Aling Tomasa. Ay, naku, Eto. salamat. Ang bait talaga ng kaibigan kong yon. Hindi ako nakakalimutan. Bait talagang nanay namin. Tapat makitungo sa kapwa. Hindi traidor. Huh? Pinariringgan mo ba ako, Jerome? Bakit naman o kayo pariringgan ng kapatid ko? Bakit? Tinrider niyo ba si inay? Aba, hindi. Hindi Kaibigan ko yata si Lolita. Matagal na. Sana nga ho, hindi kayo traidor. Pero kung may ginagawa kayong katraidoran, sana iiwan nyo na habang hindi pa alam ng nanay namin. Dahil siya, tapat sa pakikipagkaibigan sa inyo. Ano ba nangyari, Tomasa? Nag-text ka pa sa akin. Ganda pa naman ang laro namin na Anton. Nananalo na nga ako eh. Kaya kita pinapunta rito, Narciso, dahil sa mga anak nyo ni Lolita. O bakit? May ginawa ba silang masama sa'yo? Wala. Pero pakiramdam ko sa mga salita nila sa akin kanina. Alam na nila ang tungkol sa atin. Kaya nga sinabi ko na to sa'yo. Nang makapaghanda ka, baka awayin ka ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Handa na akong iwan siya. Totoo, mahal? Oo, mahal. Nakuha ko na ang mga gusto kong kunin sa kanya. Kaya hihiwalayan ko na siya. Ano ang kinuha ni Narciso kay Lolita? Papaano tatanggapin ng babae ang pakikipaghiwalay sa kanya ng asawa? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz bilang Lolita. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Nagaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ako'y tao at hindi lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna, may pangako ang bukas. Tiniis ko ang mga pagtapak mo sa karapatan ko, ang mga pananakit mo sa damdamin ko. Pero winalang halaga
lahat ng yon, tinatapakan mo pa rin ako na parang lupa. Ako'y tao at hindi lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako'y Tao at Hindi Lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Narciso, ano to? Bakit may dala kang maraming damit? Kinuha ko na ang lahat ng mga damit ko, Lolita. Ano? Ay, bakit? Saan ka pupunta? Maghihiwalay na tayo. Hindi. Narciso, wag mong sabihin yan. Anong nagawa kong kasalanan? Bakit mo to gagawin? Bakit? Wala. Hindi na kita mahal. Kaya ayoko na. Basta ganun na lang? Oo, ganun lang. Mahigit 20 taon na tayong nagsasama. Inunawa kita. Kahit 30 taon pa tayo nagsama, iiwan pa rin kita. Dahil nga ayoko na sa'yo. Walang hiya ka. Siguro may babae ka na naman. Hindi ko lang siya basta babae. Mahal ko si Tomasa. Si Tomasa? Ang kaibigan ko? Siya nga. Sinabi ko na dahil malalaman mo rin naman eh. Hindi. Hindi. Traitor ka, Tomasa. Traitor. Nay, tama na. Huwag na kayo umiyak. Oo nga po, Nay. Lalo kaming nalulungkot ni Ate Darlene sa nakikita namin sa inyo. Tiniis ko ang pambababae ng tatay nyo. Ang mga pagsusugal. Ang hirap na kumayod para sa pamilya ng mag-isna. Dahil ang pag-asa ko magbabago rin siya. Pero binigo niya ako. At kaibigan ko pa ang ipinalit niya sa akin. Ang sama talaga ni Aling Tomasa. Hindi niya na sinaalang-alang yung pagiging magkaibigan niyo. Nagparamdam na kami ni ate sa kanya. Inagaw pa rin niya sa atin si Tay. Alam niyo ang tungkol sa relasyon ng tatay niyo at ni Tomasa. Kailan ko lang po natuklasan, Nay. Hindi nga namin alam kung paano sasabihin sa inyo eh. Dahil
Ayaw namin na masaktan kayo. Mga anak. Mga anak ko. Nay, hayaan nyo nung si Itay. Mabuti nga yun. Para wala na kayong konsumisyon. Tama po si ate. Narito kami, Nay. Di namin kayo iiwan. Habang buhay. Maglalaro ulit tayo, mahal? Ay, kamamaya niya, wala ko lang pera. Meron, mahal. Malaki na pagbentahan ko sa mga alas na nakuha ko kay Lolita. Ang talino mo talaga, mahal. Kaya lang, paano kung awayin kayo? Kilala ko si Lolita. Hindi niya magagawa yun. Wala siyang lakas para labanan ako. Para siyang lupa na tinatapakan ko lang. Paano naman kung maubos na natin yung pera mo? May bala pa ako, mahal. Akong bahala. Ano na? Kumusta na ngayon ang nanay niyo, Darlene? Erom? Ayan po. Nalulungkot pa rin nung siya, Mang Mariano. Hindi pa rin po nakakapagtrabaho si inay. Paano nasaktan doon sa ginawa ni Itay? Marami na kasing ipinagtis kay Narcisong nanay niyo eh. Buti nga po kayo. Hindi kayo naging gaya ng tatay namin. Umiinom din ako. Pero hindi ako nagpapakalunod sa halak. At ang hindi ko ginagawa ay ang pambababae. Kaya nga nang magkaroon sila ng relasyon ni Tomasa, umiwas na ako kay Narciso. Ayokong madamay sa gulong nilikha niya. Isa pa, naawa ako kay Lolita. Wala nga lang akong magawa para tulungan siya. Kaya nga po, inaaliw namin siya. Dapat. Para mabawasan kahit paano yung sakit na kalooban niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hinanap niyo na po bang mabuti dyan sa kwarto niyo, Nay? Oo, darling. Oo. Pero wala Wala talaga. Paano naman mawawala yun? Tatlo na nga lang tayo rito eh. Hindi po namin kayo magagawang nakawan. Hindi ko rin alam, anak. Pero hindi ako maaaring magkamali. Wala talaga doon sa pinaglagyan ko yung mga alahas ko. Ang tagal ko pa namang inipon yun, anak. Yung mga tinda niyong alahas? Nawala din po ba? Ubos na yung mga tinda ko. Hindi pa ako nabibigyan ng kinukunan ko. Nako, salamat na lang. Dahil kung pati yung nawala na nanakaw, ay magkakautang po kayo ng malaki Oo yan. nga Sino kayang kumuha nun? Imposible namang napasok tayo ng magnanakaw. Kailan niyo ba huling na-check na kumpleto yun? Yung mga naipon yung alahas? Kung nandito pa si Itay nang huling makita ni inay na kumpleto ang mga alahas niya, isa lang ibig sabihin nun ate. Si Itay ang kumuha ng mga yun. Uy, Jerome, masama naman yata ang pagbintangan natin si Itay. Ayoko sana siyang pagbintangan. Dahil masakit din yun sa akin. Tatay natin siya. Pero siya lang naman na may mga bisyo eh. At nang malaman ni inay na nawawala mga alahas niya, wala na si Itay. Anong gusto mong isipin ko ngayon? Sa bagay, meron kang katwiran. Sabi nga ni inay, hindi naman nabago yung ayos ng mga gamit niya. Kaya nga, hindi niya agad napansin na may nawala. Sobra na si Itay. Sobra ng pananakit niya sa damdamin ni inay.
Mga anak, huwag kayong magalit sa tatay nyo. Hindi pa naman tayo nakatitiyak na siya nga ang kumuha. Nay, wala namang ibang kukuha nun kundi siya. Sugurin natin sila, Nay. Ay, Sasama namin kayo ni Jerome. Tama. pero Jerome, darling, ay... Ang sama niya eh. Niloko na nga kayo ng maraming ulit. Pinagnakawan pa kayo. Mga anak, Gamit yung nawala. May karapatan kayo doon. Kahit kay Itay, may karapatan kayo dahil asawa niyo siya. Pero tinatapakan niya yung karapatan niyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mahal, alis muna ako. Saan ka na naman pupunta, mahal? Tumawag si paring Mulong. Nagyayaya. Birthday niya ngayon eh. Naku baka mamaya niyang gabihin ka. Hindi mahal. Mula na magsama tayo, hindi na ako nagpapagabi, di ba? Dahil sa'yo lang ang buong gabi ko. Ang bango talaga ng hininga ng mahal ko. Ay, natural. Unique toothpaste yata ang gamit ko. Ay, kaya naman pala eh. O sige mahal, alis na ako. Mamaya na tayo ha. Oh, Darlene, Jerome, bakit kayo na pa rito? Ang tatay namin, tawagin mo. Wala rito si Narciso. Ilabas mo siya. Alam namin nagsasama na kayo. Oo. Nagsasama na nga. Pero wala siya dito ngayon. Nagpunta sa barkada niya. Kapal mo ng mukha mo. Ha? Napakabait ng nanay namin. Nagawa niyo panlukuhin at saktan. Oo nga. Kumari ka pa, kaibigan mo siya. Yung pala, puntirya mo yung tatay namin. Ninakaw niyo pang mga alahas ni inay. Hoy! Wala akong pakialam sa alas ng nanay niyo. Umalis na kayo, mga buwisit kayo. Sinisira niyo araw ko. Oy, ikaw ang buwisit ko! Malandi! Aray! Ang buko! Sige, ako Aray, aray ka aray, dyan. ang buko! Ha? Baka Makita buwisit ka! Malandi! Aray ko! Aray, buka mo! Aray! Narciso, Lolita, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay ni Namulong? naalaman kong pupunta ka rito kaya inabangan kita. Ano bang kailangan mo? Tapos na tayo. Nagsasama na kami ni Tomasa. Alam ko. At hindi ko ipipilit ang sarili ko. Naparito lang naman ako para tanungin ka eh. Ha? Anong tanong? Kinuha mo ba yung alahas ko? Ano? Luka-lukang to ah. Hindi ko nga alam kung nasan yun. Itatanong mo sa akin? Naroon pa yun nung nasa bahay ka pa. Pero nang umalis ka, nawala na rin ang mga yun. Wala akong pakialam doon. Pakiusap, Narciso. Ibalik mo sa akin ang mga yun. Wala nga sa akin. Kahit yung wedding ring na lang natin ang ibalik mo. Ibalik mo sa akin. Siraulo ka pala eh. Sinabi ko nang wala sa akin, mapilit ka pa. Narciso. Umalis ka na. Kung hindi, sisipahin kita. Hindi na nga kaya magbago pa si Narciso? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Jenna Linda Cruz
sa papel na Lolita. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutian. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ako'y tao at hindi lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Tiniis ko ang mga pagtapak mo sa karapatan ko, ang mga pananakit mo sa damdamin ko. Pero winalanghalaga mo lahat ng yon. Tinatapakan mo pa rin ako na parang lupa. Ako'y tao at hindi lupa! May pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako, ang bukas. May pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako'y tao at hindi lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako, ang bukas. Yun ang nangyari, Mariano. Kaya nakita mo akong umiiyak kanina habang naglalakad. Hang alam ko lang, iwalay na nga kayo ni Narciso. Pero ngayon ko lang nalaman na tinangay pa niya mga pundar mong alaas. Napakasakit. Pati wedding ring namin nawala. Oo, kasanang masasaktan pero hindi ka na maalaga sa kanya. Kaya lalong hindi niya paalaga ng wedding ring, no? Mariano, sana'y malaman ko kung kanino niya ibinenta o isinangla ang mga alahas ko. Tutubusin ko kahit mahirapan ako. Ay, ayaan mo. Gagawa ko ng paraan para malaman ko. Salamat. Susubukin ko rin siyang kausapin para pagpayuan.
ka kaagad ang tawagan kita? Bakit ba? Ano nangyari? Nagsisimula pa lang kaming uminom ni ng paring mulong. Tumawag ka na. Kasi yung mga anak niyo ni Lolita, Oh, sinugod ako dito. ano? Oo, nalaman na kasi nilang kinuha mo yung mga alahas ng nanay nila. O anong sinabi mo? Umamin ka? Di naman ako tangano para gawin yun. Pero nag-away kami ni Darlene. Sinabunutan niya ako. Ang gagang yun ah. Pasensya ka na, mahal. Pag inulit pa niya yun, masasaktan na siya sa akin. Dapat, mahal, lumipat na tayo ng bahay. Ayoko na makita yung pamilya mo. Kinausap nga rin ako ni Lolita at Tomasa. Tinanong niya kung kinuha ko ang mga alahas niya. Ano? Saan kanya kinausap? Sa labas ng bahay ni paring mulong. Siyempre, hindi ko inamin na kinuha ko. Siyempre, Hindi ako tanga para aminin yun. maghabol na lamang siya sa tambol, Mayor. Hindi nyo dapat ginawa yun, mga anak. Hindi nyo siya dapat sinaktan. Nay, ang babae niyo nang naunang nanakit sa inyo. Trinaydor kayo. At ngayon nagpapasarap sila doon sa pinagbentahan ng mga alahas mo. Darlene, Jerome, Kulang pa nga ho yung ginawa kong pagsabunot at pagkalmot sa kanya eh. Oo nga ho. Pasalamat siya. Dahil bantay lang ako. Kaya hindi ko sinaktan ng Tomasa na yun. mga anak, huwag nyo nang uulitin yun. Ayaw kong saktan kayo ng inyong ama. Ay, mahalaga kayo sa akin. Higit kesa ano pa mang mga bagay. At ayaw ko masaktan kayo, kahit pa nang dahil sa akin. Nakapagligpit na ako sa kusina, ate. Mabuti naman. Mabilis talaga makalinis na mga gamit ang smart dishwashing. Kaya nga si Inay, hindi nawawala ng smart dishwashing liquid. Ay, nga pala, magpunta ka nga sa botika. Bumili ka ng gamot sa lagnat. Ha? May lagnat si inay? Oo eh. Ay, wala ng gamot. Ay, bumili ka na para mapainom ko siya. Kawawa naman si inay. Nagkakasakit na dahil sa hirap ng kalooban. Kasalanan ito ni Itay. Kaya galit ako sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Erom, saguli. Mang Mariano, bakit po? Kumusta si Lolita? Balita ko nagkasakit daw siya. Totoo po yun. Pero medyo nang magaling na po siya ngayon. Ay, mabuti naman. Meron nga pala akong ibabalita sa inyo. Balita po? Tungkol saan? Alam ko na kung kani-kanino isinanla ni Narciso ang mga alahas ni Lolita. Sa pagsasalita po ninyo, parang lumalabas na maraming pinagsanglaan si Itay. Pero tama ako. Mang Mariano, pwede po ba kayong sumama sa akin? Ha? Para masabi nyo kay Inay ang nalaman ninyo? Ako, kakagalit talaga si Itay. Dahil sa kalokohan niya, gumastos pa kayo ng malaking halaga. Walang Tama na. awa. Tama na, anak. Huwag ka nang magalit.
Nakuha ko na naman ng mga alahas eh. Kasi naman kayo masyado kayong mabait. Kaya tinatapakan kayo. Masakit sa akin ang ginawa niya, anak. Pero ayoko ng gulo. Kaya tinitiis ko na lang ang lahat ng ito. Pasensya na, inay, pero alam niyo, yung ugali niyo na yan. Ang ayokong manahin. Ayokong tapak-tapakan lang ako nung mapapangasawa ko balang araw. Wala na tayong pera, Narciso. Ikaw naman kasi, sugal ka ng sugal. Ito naman. Pag nananalo naman ako, tuwan-tuwa ka. Eh kaso nga, mas malamang pa yung talo mo kaysa panalo. O paano tayo ngayon? Wala ka ng pera. Di ba sinabi ko na sa'yo, may bala pa ako. Eh di kung ganon, ilabas mo na yung sinasabi mong bala. Nang hindi naman tayo magutom at mabaon sa utang. Oo, kikilos ako mamaya. Ikilos. Palilipasin ko lang ito sakit ng balakang ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Hindi totoo ito. bakit to? Ba't kayo umiiyak? Anak ang titulo ng bahay at lupa natin, nawawala rin. Ha? Sigurado kayo? Oo, darling. Wala na ang envelope na kinalalagyan ng mga papeles. Kung ganun, hindi lang pala mga alas yung nakuha ni Itay. Diyos Pati titulo ng lupa natin. Bakit niya ito ginawa? Grabe. Naging mabuting asawa naman ako sa kanya. Ang sama talaga niya. Sobra na talaga si Itay, ate. Jerome, Inabuso niya talaga ang kabaitan ni Inay. Dapat na natin siyang harapin. Jerome, uminahon ka. Baka kung anong magawa mo kay Itay pag pinuntahan mo. Sobra ng pang-aapi niya sa atin. Lalo na kay Inay. Alam mo, Wala siyang awa. Totoo lang, galit na galit din ako. Pero naaalala ko yung sinabi ni Inay. Hindi tayo dapat padala sa silakbo ng damdamin. Paano natin makukuha ang titulo ng lupa kay Itay ngayon? Meron ako naisip na paraan. Saan kayo galing? Darlene, Jerome. Kinamang Mariano, Inay. Ay, bakit kayo nagpunta roon? Humingi po kami ng tulong sa kanya, Nay. Sabi namin kung pwede niyang alamin kung ano yung ginawa ni Itay doon sa titulo ng lupa natin. Oh, At pumayag po siya. Tutulungan tayo ni Mang Mariano. ay, salamat naman. Salamat. Mariano, nagulat naman ako sa'yo. Medyo matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nakikita. Naging abala ako, Narciso. May itatanong nga pala ako sa'yo, kaya kita hinabangan dito sa daan. Ano yun? Nabalitaan ko kina Mulong at Pablo Oh. na may sinasanla ka raw na titulo ng lupa. Oo. Titulo yun ng tinitirhan ni na Lolita. Nasa'yo? Ay, syempre naman. Hindi ako magsasanla ng walang hawak, no? Kinuha ko ito kasabay ng mga alahas niya bago ko umalis ng bahay. Kawawa naman si Lolita, pare. Pinagtaksilan mo ng atlat, eh.
Yun ang iniwan mo ngayon nakawan mo pa. Pare, wala sa kanya yun. Nung wala. Malakas naman siya kumita sa pagtitinda niya ng alahas Pero hindi ba? Siyang bumili ng bahay at lupang yun. Kahit na. May karapatan din ako doon. Dahil kasal kami. Teka. Nakakita ka na ba ng pagsasanlaan mo? Makapagtimpi pa kaya si Lolita kay Narciso? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Lolita. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mo inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Ako'y tao at hindi lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Tiniis ko ang mga pagtapak mo sa karapatan ko, ang mga pananakit mo sa damdamin ko. Pero winalangalaga mo lahat ng yon. Tinatapakan mo pa rin ako na parang lupa. Ako'y tao at hindi lupa! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ako'y Tao at Hindi Lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
wala na talaga siyang pagpapahalaga sa amin, Mariano. Alam mo, Lolita, sa totoo lang ay akong nakakadama ng iya sa ginagawa ni Narciso. Marami na siyang kasalanan sa iyo. Wala din siyang irap sa lupang ito. Hinakaw pa niya sa iyong titulo at ngayon ay sinasanla. Nakahanap na raw ba siya ng pagsasanglaan niya? O ang sabi niya may kakausapin daw siya sa makalawa. Hindi niya dapat gawin yun. Hindi dapat. Sino po sila? Ako si Mrs. Martinez. Ano pong kailangan nyo? Sa akin ay isang laang bahay na ito. Nariyan ba si Lolita? Ako po si Lolita. Ay, ikaw pala. Kumusta na ang anak niyo? Ho? Kasi ang sabi ng asawa mo, ooperahan sa puso ang inyong anak. Kaya ninyo na isang laang bahay na ito. Diyos ko. Ay, wala pong katotohanan yun, Mrs. Martinez. Ha? Ang totoo po, ninakaw niya sa akin ang titulo ng lupa namin. Oh, teka. Ako'y naguguluhan, ano? Pwedeng pakipaliwanag mo sa akin ang lahat? Ayun nga yung nangyari kanina, Jerome. Galit na galit nga kay Itay yung pinagsalaan niya. Eh lumalabas na naloko rin siya ni Itay. Nakakahiya talaga si Itay. Dahil lang sa pera. Handang umimbento ng kwento at gumawa ng masama. Talaga nakakahiya. Mabuti na lang kamo. Pumayag yung babae na ibalik ni Inay yung pera niya. Eh kaya, ayun, unti-unti ni Inay na ibalik yun. Alis muna ako, ate. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Itay. Hindi pwede ang ginagawa niya. Kailangang harapin na siya. Pero, Jerome... Huwag mo na akong pigilan, ate. Ano? Kailan tayo kikilos? Kapag wala na tayong tirahan? Ate, dapat nga noon pa. Ipinamukha na natin kay Itay ang lahat na mga pagkakamali niya. Alis na ako. Sandali, Jerome, sandali! Sasama ako sa'yo. Tayong dalawang kakausap sa kanya. Wow, ang kintab na sahig natin, di ba, mahal? Oo nga, mahal. Pinaganda mo talaga itong nilipatan natin, ah. Abay, syempre naman, mahal. At nagawa ko yan dahil sa Star Wax, Floor Wax. Star Wax, Floor Wax din pala ang ginagamit mo. Oo naman, mahusay yan eh. Yan din kasi ang gamit ng asawa ni Paring Mulong. Kaya ang ganda na sahig nila. Pero maiba ko. Ngayong nakalipat na tayo ng bahay, siguro naman matatahimik ka na dito. Malayo na to sa pamilya ko. Ay, oo, Narciso. Kaya tuwa talaga ako sa iyo, mahal ko. At walang kamalay-malay ang tangang si Lolita. Nanaisanla ko na ang bahay at lupa namin. Magugulat na lang siya pag pinaalis na sila ng pinagsanlaan ko. Tanga kasi siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kayong dalawa, ano kailangan nyo? Pinuntahan nyo pa ako dito kina Paring Mulong. Kaya kami dito nagpunta, nalaman namin wala na kayo doon sa dati yung tinitirhan. Bakit nga? Sabihin nyo na. Inaabala nyo ako eh. Bakit niyo naman ginawa yun, Tay? Ninakaw niyo na nga mga alahas ni Inay. Pati titulo ng lupa, kinuha niyo pa? At isinila nyo pa. Hindi na kayo naawa kay Inay. Alam nyo na pala. Talaga bang wala nang mahalaga sa inyo, kundi ang sarili nyo?
Kaya pati tirahan namin, gusto nyo kunin? Tay, hindi kayo ang bumili nun. Si inay ang nagpakahirap doon. May karapatan din ako doon. Dahil mag-asawa na kami, nang bilhin niya yon. Pero niloko nyo si inay. Pinagtaksilan nyo ng maraming beses. Pasalamat nga kayo. Dahil napakabait niya. Hindi kayo kinasuhan sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo. Bakit ba nagagalit kayo? Dapat akong panigan nyo. Dahil ako ang ama nyo. At tungkol naman sa tirahan nyo, hindi problema yun. Sumama kayo sa akin. Tatanggapin kayo ni Tomasa dahil anak ko kayo. Anong klase kayong ama? Tinuturuan nyo kaming lapastanganin at tapakan ng sarili naming ina? Hindi nyo ina si Lolita. Ano ho? Ano na naman ang kwentong iniimbento nyo, tay? Pati ba naman kami? Lulukohin nyo rin? Totoo ang sinasabi ko. Hindi si Lolita ang inyong ina. Anong iniisip mo, Jerome? Hindi ko matanggap ang nalaman natin, ate. Hindi ako makapaniwala. Ganun din ako. Nasasaktan ako dahil sa paglilihim sa atin ni inay. Pakiramdam ko tuloy. Pareho lang sila ni Itay. Niloko nila tayo. Kausapin natin si inay. Kailangan malaman natin kung ano talaga ang katotohanan sa ating pagkatao. Masama bang pakiramdam niyo mga anak? Halos hindi kayo nakakain kaninang hapunan natin. Nay, Oh, sabihin nyo nga sa amin ng totoo. Talaga bang anak nyo kami ni Jerome? darling. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Sagutin niyo lang pong tanong, Nay. Anak niyo ba talaga kami? O hindi? Darling, Jerome, Hindi siya makasagot, Jerome. Ibig sabihin niyan, totoo ang sinabi ni Itay na hindi tayo anak ng inay. sinabi sa inyo ni Narciso yun? Opo. Nang kumprontahin namin siya kanina. Ay, Nay, bakit ganun? Bakit kayo naglihim sa amin? Pinaniwala niyo kami sa isang kasinungalingan. makinig kayo sa akin. Makinig kayo. Hindi ko yun sinabi sa inyo dahil ayoko masaktan kayo. Dahil napamahal na kayo sa akin. Ay, ang totoo, bunga kayo ng 2 ulit na pagtataksil sa akin ni Narciso. Magkaibang babae ang inyong ina. Pero minahal ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Itinuring na tunay kong mga anak. Hindi. Hindi. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano gagawin ko? Umalis si na Darlene at Jerome. Lang malaman ng katotohanan. Diyos ko, ayoko mawala sila sa akin. Hindi ko makakaya. Kasalanan ito ni Narciso. Inunawa ko na nga siya sa maraming beses na pagtapak niya sa karapatan ko. Ibinunyag pa rin niya sa mga bata ang lihim namin. Sobra ka na talaga, Narciso.
Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito. Mukhang may problema kayo. Kaya niyo ako pinunta ang magkapatid. Tama ba ako? Opo, Mang Mariano. Tungkol ba kay Lolita? May nangyari sa kanya? Nakausap po namin si Itay. Oh, Pinagtapat niya sa amin na hindi po pala kami tunay na mga anak ni Inay. ano? At inamin na rin po sa amin ni Inay ang katotohanan. Ganun ba? Opo. Alam niyo rin ba ang tungkol sa tunay namin pagkatao? Wah. Dahil akong pinakamatagal na kaibigan ng tatay niyo. Mas matagal kaysa kina Mulong at Pablo. Pero kahit alam ko, hindi ko naman sila maaaring pangunahan sa pagsasabi sa inyo ng katotohanan. Nauunawaan po namin. Kaya lang, ang sakit po, Mang Mariano. Oo nga po. Mahal na mahal namin si Inay. Ipinagtatanggol po namin siya. Yun pala, hindi naman namin siya tunay na ina. Pero, kahit hindi sa tunay na ina, siya pa rin ang dapat yung panigan. Dahil siya ang tama. At siyang tunay na nagmamahal sa inyong dalawa. Hindi ang tatay niyo. Kahit minsan hindi kayo pinagmalupitan. Kahit na nga maraming beses na sinaktan ni Narciso ang kanyang damdamin. Mang Mariano. Isang dakilang ina, si Lolita. Narciso, Lolita, paano mo nalaman itong bahay namin? pag gusto, maraming paraan. Ano kailangan mo? Napakasama mo! Walang iya ka. Ba't mo ako sinampal? Tiniis ko ang mga pagtapak mo sa karapatan ko, ang pananakit mo sa damdamin ko. Pero winalang halaga mo ang lahat ng yon. Tinatapakan mo pa rin ako na parang lupa. Ako'y tao at hindi lupa! Tuluyan na nga kayang lumayo kay Lolita sina Darlene at Jerome? Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Lolita. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ako'y tao at hindi lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging tunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas.
Tiniis ko ang mga pagtapak mo sa karapatan ko, ang mga pananakit mo sa damdamin ko. Pero winalang halaga mo lahat ng yon. Tinatapakan mo pa rin ako na parang lupa. Ako'y tao at hindi lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinabagatang Ako'y Tao at Hindi Lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Kita kinasuhan sa mga pagtataksil at sa pagnanakaw mo sa akin. Pero bakit? Bakit sinira mo ko sa mga batang inari ko ng bahagi ng buhay ko? Lolita, Bakit? Bakit? tama na. Bakit? Mang Mariano, tutuloy na po kami. Salamat po. Sana makatulong sa inyo mga sinabi ko. Opo. Malaking tulong po yun. Naunawaan namin na hindi kami dapat magdamdam kay inay. Sa halip, dapat namin siyang pasalamatan dahil sa pagmamahal at paglingap niya sa amin. Oo. Maraming salamat po ulit sa inyo. Iyak ka pa eh. O sige, mag-iingat kayo. Opo. Minsan papasyal din ako sa inyo. Ate, wala dito si inay. Ha? O, saan kaya siya nagpunta? Baka hinahanap niya tayo. Hindi tayo nagpaalam sa kanya nang umalis eh. Oo nga. Alam mo, nahihiya ako kay inay dahil sa ginawa natin. Ako rin ate. Kung tutuusin, wala tayong karapatang magtampo sa kanya. Tama si Mang Mariano. Dakila siyang ina. Hahanapin ko siya. Tawagan muna natin siya ate. Baka makausap natin. Darlene! Jerome! Inay! Inay, salamat
Salamat umuwi na kayo. Tinatawagan po namin kayo sa cellphone, pero hindi namin makontak. Hinanap ko kayo, mga anak. Natutuwa ako dahil nakita ko kayo dito. Pakiusap. Huwag niyo na akong iwan. Kaya ko mawala sa buhay ko ang inyong ama. Ngunit hindi ko makakaya kung kayo ang mawawala. Nay, Kayo ang dahilan kaya hindi ko siya kinasuhan sa lahat ng ginawa niya. Dahil ayoko malaman ninyo ang katotohanan at masaktan kayo. Kayo ang dahilan ng aking pagtitiis. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Nay, Mahal na mahal din po namin kayo. sana po, mapatawad ninyo kami kung nasaktan namin ang kalooban nyo. Nabigla lang naman po kami, Nay. Oo nga. Hindi na po mauulit yun. At hindi namin kayo iiwan, inay. Mga anak ko. Mga anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ang dami ng pinamili mo, ate, ah. Oo. Sumweldo na ako, Jerome. Unang sweldo ko. Ano bang mga yan? Ay, mga kailangan natin ito sa bahay. Mga ACS products, lalo na itong Shield Bath Soap. Oh, maganda kasi itong pampaligo, malambot sa balat. Bumili na rin ako ng isang sakong bigas para hindi nabibili si inay. Ang dami mong pera. Lahat binili mo. Pati bill natin sa tubig at kuryente, binayaran ko na rin. Sigurado matutuwa si inay. Ay, talagang gusto kong mapasaya siya. Kasi, napakalaki ng utang na loob natin sa kanya. Tama ka, ate. Hayaan mo, kapag graduate na ako, tutulungan din kita sa pagpapasaya kay inay. Ano? Pupunta na naman tayo sa ospital? Alam mo namang araw ng dialysis ko ngayon. Ay, buwisit na dialysis yan, oh. Nagsasawa na ako sa kapupunta ng ospital. 2 beses sa isang linggo, nasa ospital tayo. Mano kung hindi ka rin lamang sa nagagaling? Mamatay ka na lang. Tomas, Sobra ka ng pahirap, Narciso. simula na magkasakit ako at maubos ang perang pinagsanlaan ko ng bahay at lupa ni Lolita, nagkaganyan ka na. Hindi mo na ba ako mahal? Nararamdaman ko ang pagmamahal kung may pera yung kinakasama ko. Pero kung wala, nawawala din yung pagmamahal ko. Tomasa, Hoy, hindi ako si Lolita, ha? Na isang martir. Hirap na ako sa pagtsitsaga sa'yo. Ayoko na! huwag mong sabihin yan. Kailangan kita. Mang Mariano, merienda ho muna kayo. Naku, nagabala ka pa, darling. Sige Maliit na ho. bagay. Kaya na po kayo. Ay, salamat sa inyo. Ang totoo may sasabihin ako sa inyo. Ho? Kaya ako narito. Ay, wala ho si inay. May bibili kasi ng alahas sa kanya ngayon. Ganun ba? Pwede po naman sigurong sa amin yun na lang sabihin. Kami na lang magsasabi sa kanya. Tungkol ito kay Narciso. Ay, naku. Hindi na ho namin gusto makibalita pa ng kahit anong tungkol sa kanya. Darling, kailangan yung malaman ito. Nasa ospital ang tatay niyo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang mahalagang pag-uusapan natin, mga anak. Ano ba yon? Nagpunta ko kasi dito si Mang Mariano kanina, Nay. O ano, kumusta na raw siya? Maayos naman po. Pero, may binalita siya. Ah. Nasa ospital daw si Itay. Ano? May chronic kidney disease. Halos 3 beses na po sa isang linggo kong i-dialysis. O ano naman ngayon ate? Nandun naman yung kabit niya. Naku, matagal na raw iniwan ni Aling Tomasa si Itay. Sabi pa ni Mang Mariano, madami na daw komplikasyon ng sakit ni Itay. Baka nga hindi na magtagal. Kawawa naman pala siya. Ngayon naman, hindi na po kayo dapat maawa sa kanya. Sinaktan niya kayo, tayong lahat. Jerome. Muntik na nga masira ang buhay natin dahil sa kanya. Ang totoo, galit pa rin ako sa kanya hanggang ngayon. Sinunod ko lang yung pakiusap ni Mang Marianong banggitin sa inyo. Mga anak, alam ko talagang masakit ang ginawa ng inyong ama sa atin. Pero tapos na yun eh. Hindi na maibabalik pa. Kung magtatanim tayo ng galit sa puso natin, hindi ba tayo rin ang mahihirapan? Ay, Isa pa, sa kabila ng mga pasakit na naranasan ko, may magandang dumating sa buhay ko. At yun ay kayo. Kayo na pinakamahalaga sa akin. Kayo rin po, Nay. Napakahalaga niyo rin sa amin. utang namin sa inyo. Kung ano kami ngayon. Kaya mahal na mahal namin kayo, Inay. Kung talagang mahal niyo ako, sundin niyo sana ang pakiusap ko. Patawarin na natin ang inyong ama at pasayahin natin siya sa kanyang mga huling sandali. Kumusta ka na, Narciso? Lolita, salamat sa pagdalaw. Kasama ko sina Darlene at Jerome. Tay, Tay, Masaya ako at muli ko kayong nakita. Makahihingi ako ng tawad sa inyong lahat bago ako lumisa. Tay, Kagaling ka pa, Narciso. Lakasan mo ang loob mo. Alam kong parusa na ito sa akin dahil sa dami ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Lolita. Narciso, Patawarin niyo sana ako. pinatawad na po namin kayo. kaya Tay. magpagaling po kayo, Tay. Nagmakasama namin uli kayo. oo nga, Narciso. Maraming salamat. Ngayon, maaari na akong magpahinga. Jerome, Tay, Darlene, huwag niyo sanang pababayaan ang inyong ina. Huwag niyong kalilimutan ang kanyang kabutihan. Happy birthday, Nay! Salamat. Salamat, mga anak. Oy, ang dami nyo namang inihanda. Maliit na bagay lang yan. Tsak, malaki ang gastos nyo rito. okay lang yan, Nay. Para sa aming the best mother in the world. Oh, naku, binola nyo pa ako. Hindi po, hindi bola yun, Nay, ha? Talagang para sa amin, kayo ang best mother in the world. Tama yun, Nay. At nasisiguro namin, saan man naroon si Itay, maligaya siya. Dahil iniwan niya kami sa inyo. Kayo ang kaligayahan ko, mga anak. Kayo ang buhay ko. Nay. At dahil sa inyo, patuloy kong nadaramang may pangako ang bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Ako'y Tao at Hindi Lupa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Lolita. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butiab. Sa musika ni Buboy Salog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.